Magandang gabi po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para po sa simula ng ating gawain. Tayo po ay umawit. Awitin po natin ang pusong dalisay. Dapat kami, Panginoon, ngayong gabi dito sa inyong gawain na midweek service na Lord, mga miyembro ay makadalo. Panginoon, katuloy niyo ang kanilang mga puso at ipaalala na ang araw o ang gabi na ito ay para sa inyo pa rin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayong umawit. Patuloy po natin ng salamat.
po, Lord. Tunay na, Lord, ikaw ay nararapat na purihin, sambahin at pasalamatan, Lord, hindi lang sa araw na, Lord, ng mga gawain na ito, kundi, Lord, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Tuloy po kami nagpapasalamat at patuloy na magpupuri sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Para po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Sunday Service, 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, January 30, 2025, 7 p.m. Speaker, Sister Cristita Barza. Worship Leader, Brother Ray Lozada. Testimony, Sister Mary Joy Tuquero, and Usher, Sister Patricia La Fortesa. Sunday Service, January 26, 2025, 9:30 a.m. Ang speaker po natin ay si Pastor Manny Castro. Worship Leader, Sister Mary Joy Tuquero. Tithes and Offering Encouragement, Sister Maricar Patricio. Usher, Sister Cristita Barza. At ang ating clown sponsor, Sis Linda and family. Downwatch Prayer Gathering, February 22, 2025 at 5 a.m. Para naman po sa ating testimony, tinatawagan po natin ating Brother Boy Adrian. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Ang pagpapasalamat ko lamang po sa aking buhay yung patuloy na paggabay at divine guidance ng Lord sa akin sa araw-araw, sa pag-iisa ko, sa mga lakad, yung pagkalabas-labas sa kalsada kahit medyo minsan mainit, makakambon-ambon. Yun, pag-iingat niya, gabay, patuloy niya binibigay sa atin, sa akin at atilit sa lahat sa bawat araw, sa pagdidevotion ko, hindi nakaligtaan, atilit sa lahat. Ibang for how many years? 38 or 36 years ako nasa church. For mag-54, going 54 on August. Patuloy ko gabay ng Diyos sa akin. Kahit hindi nawala na si ate, 9 years na po siya sa May. Yung gabay naman ng ating Panginoon ang siyang pumalit at umalalay sa akin sa araw-araw. Ito pang araw-araw kong buhay. Nakikita ko rin nila Jasmine natin Judith sa araw-araw. Yung pag-ano ko sa paligid sa looban, yung bang kahit ng mga init o ano, patuloy pa rin at yun ang po ating pasalamat ko sa Panginoon Jesus. Yes. Salamat po. Nakakatuwa po yan si Kuya Boy kasi pag umaga po yan, makakasalubong ko na lang po yan. Naglilinis na po yan sa buong looban namin. Talagang malinis talaga. Talagang si Kuya Boy parang ayun na lang yung free time niya eh. Yung free time niya hindi nakakaano, hindi lang para sa kanya, para din sa lahat nakakatulong. So maraming salamat sa buhay ni Kuya Boy. Para po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating Brother Reynan Lozada. Hello. Salamat din po sa Diyos sa patuloy niya rin po mga blessings sa buhay ko. At ngayon nga po ay 10th month birthday na aking kambal. So bagamat hindi po siya nakakasama, salamat sa Panginoon din sa magandang kalusugan. So ang dami talaga na tuwa din po sa pong ganitong kalagayan. So maging po sa akin pong work sa ministry, salamat din sa Panginoon sa patuloy niya pong paggabay. Bagamat may mga challenges syempre sa ating buhay, but still, sabi nga po is God is faithful sa buhay po natin. Amen po ba? Okay, sige po. Muli po magandang gabi sa ating lahat at tayo po ay magsitayo para po sa ating pong panimula. Tayo po ay makibuklat sa Filipos chapter 3 verse 12 hanggang 16. Minsan pa po, Filipos chapter 3 verse 12 to 16. Ito po ating talata ay hindi na po ito bago sa atin. But still, ang sabi nga po, di ba, yung God's word po ay yung pang sa ating buhay ay meron po siya sa ating po pinapahayag sa buhay po natin. Yung bang God words is lagi pong fresh.
Amen po ba? Sige po, tayo pagbasa po natin pong mga talata. Nahanap na po ba? Yung ating pong, kanya pong title po is Nagpapatuloy Tungo sa Hangganan. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ay inyong paniniwala, ito'y papaunawa sa inyo ng Diyos. Last verse, tayo pong lahat, ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating natutunan. Purihin po ang Panginoon. Tayo pa ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa mga itong pagkakataon na kapain niyo pong muling nagamit, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang pong buhay, sa tuloy niyo pong pagkilos, Panginoon, sa church pong ito. Lord, I pray, sabi muli pag-aaral, give us wisdom and knowledge, open our hearts and yung mga minds, Panginoon, sa inyo pong pagkilos, Panginoon, maging sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord God, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, balik po sa ating pong topic po natin ngayong gabi. Ito po ay nakasulat po ay maki-flash. Tuloy o tigil. Kayo po ba, mga natin po, mga members po natin. This year po, para ba, meron po tayong goal for this year. Guys, amen po ba? Yan. Sa atin na pong panimula. Dumating na naman daw po yung bagong taon at natapos na naman ang 2024. Sino po sa atin ang gumawa ng New Year's resolution? Kayo po ba natin po? Meron po ba kayong nagawa sa inyo po mga plano o mga nais pong baguhin for this year? Marami po mga tao ang gumagawa nito at ito na po yung karamihan sa nais ng gawin ngayong pong taon na ito. Number 1, pakibasa nga po, magpapapayat na ako. Ano ba kayo mong goal for this year? Yung bang gym lover na po ba kayo? Yung tip yung pong more po sa mga healthy foods, mga diet po sa na po ba tayo for this year? Pangalawa, mag-iipon na ako. So mga tipong for this year, ang goal po natin, parang makalikom na ganito pong halaga. Next po, hindi na ako kakain ng bawal, yung mga tipong fatty foods, sobrang tamis, sobrang maaalat. Next po, maghahanap ako ng bagong trabaho. Yung bang parang you're looking something new sa buhay mo, something na mas malaki ang offer, something kung saan ka mas lalago, parang something na magiging useful ang talent mo. At panghuli, panglima, magkakaroon ako ng love life. Sa mga single po dyan, meron ba kayong goal for this year po na magkaroon na po kayo ng love life? Yung mga wala pa, stay in love with the Lord. Amen po ba? Next one natin. According po sa Washington Post, meron daw pong 40 to 50% ng mga tao ang gumagawa po ng New Year's resolution, pero 46 lamang daw po yung po nakagawa nito in at least 6 months. So parang kalahating taon lang nila nagagawa. At 25% na po ng mga tao ang hindi po nakagawa nito for more than a week. At 19% lang daw po yung nakagawa po nito. So parang sa atin po na meron daw tayong goal, pero di na natin ito nagagawa or di mo naman ito tinatapos. Ang tawag daw po doon ay ningas kugon. Parang sa una ka lang magaling, puro ka lang salita, pero di mo naman ginagawa.
Doon sa ating pong talata ay patapos ni Pablo po ng how to achieve our goal o yung pong makamta ng ating layunin. Siya po ay may layunin po na tapusin ang kanyang takbuhin hanggang sa huli para po makamta yung pong gantimpala. Yung pong ating pong talatang binasa ay tumutukoy po sa pagtuon sa hinaharap, manatili sa kasalukuyan at limutin na ang nakaraan. So, dyan po nakafocus yung pong life ni Paul na hindi pong na-issue sa mong kapwa believers. This passage encourage us to keep moving forward in their faith and to become more Christ-like. Sa ating pong talata, ito nga po yung Paul's resolution na makatulong po sa atin para po harapin po natin ang bagong taon na ito. Number 1, forget the past. Number 2, feel the present. And number 3, fulfill the future. Doon po tayo sa number 1 po muna. Forget the past or kalimutan na po yung mga nakaraan. Sabi po sa Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan na ang nakaraan at huwag kang manahan sa iyong din nakaraan. Alam niyo po ba na ang dahilan kung bakit ang mga manampalataya ay hindi nakapagpatuloy sa kanilang pong takbuhin? Dahil patuloy po nilang binabalik-balikan yung kanilang nakaraan. Patuloy niyang nililingon ang nakaraan, kaya po hindi siya makamove forward. Yung bang mga pangyayari, mga bagay, mga tao na nakapagpabigat sa atin. Example po, para kang may suot na bag or backpack, pero ang laman niya ay bato, hollow blocks, bakal, graba na sobrang bigat. At subukan niyo pong maglakad. Di ba ang hirap? Tsaka ang bagal mong kumilos. Bakit? Because there's something holding back sa ating puso. Yung bang mga bagay po na ayaw niyo pa rin bitawan hanggang sa ngayon. So, ano lang po yung dapat po natin gawin? Let go and let God do it para po sa atin. Pakawalan mo na yan. At yan nga po ay isuko mo na sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil hindi naman po tayo ganun kalakas or hindi ka naman po superhero para po dalihin lahat yung bigat na inyo po nararamdaman. Kaya nga po din po na isang pong runner or yung pong nanakbo, sila po ay nakasuot po ng kanila po magaan at preskong damit para po sila ay makatakbo ng mabilis at hindi sila palingon-lingon. At magaan po yung kanilang pakiramdam at may focus sila. So wala pa ako nakita pong runner na kanya pong suot ay long sleeve, naka-long gown, naka po Americana, naka-black shoes, naka-heels. So wala pong runner na gano'n. Yung po mga runner po ay minsan po naka-sando, naka-short na maiksi at naka-light ng shoes. The past is history. We should learn from it. Hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan, but we should take it as a lesson and inspiration for our lives. So, ang tanong po ba doon, meron po ba tayong natutunan sa ating pong mga nakaraan po natin? Huwag natin hayaan ang nakaraan ay makahadlang sa ating paglago. Hindi po natin na maaabot ang ating layunin kung tayo po ay mananatili sa ating nakaraan dahil ito lang po ay purpose lang siyang mangyayari. We will not move forward and we will stop on it. Paul realized his relationship with God. Ang dating buhay niya raw po ay hindi karapat-dapat kumpara sa kanyang buhay sa ngayon. Kaya nga po ni Paul ay patuloy tayong manampalataya at magtiwala sa Diyos at siya nga po ay hindi po siya nanatili sa kanyang nakaraan. And he keep focused in what is ahead on him, not what was behind on him. Pangalawa po, feel the present. Siyempre, di ba, kapag tayo naka-move on na, sikapin din natin pong marating ang ating pong layunin sa ating pong buhay. What you are today is what you are tomorrow.
kung paano ka nangangarap sa hinaharap, syempre kailangan mo muna siyang gawin sa ngayon. Example, gusto pong makagraduate ng college pero napakatamad mong mag-aral. Gusto mo makahanap ng magandang hanap buhay pero nasa bahay ka lang. Gusto mo magkaroon ng cell group, hindi ka naman humahayo. Gusto mong lumago, hindi ka naman nag-pray. Kung ano ka sa ngayon ay magiging ganun ka din sa hinaharap. Kung gusto mong lumago ang simbahan na ito, sumulan mo sa iyong sarili. You cannot give what you don't have. Paano ka makapag-share ng gospel kung yun naman pong sarili mong buhay is di mo kayang sharean ng salita ng Diyos. Kung meron po tayong layunin sa hinaharap, simulan na po natin ngayon. Kung hindi po ngayon, kailan pa? Kung ikaw ay nadapa noon, bumangon ka muli ngayon. Magsimula po tayo ng panibagong buhay. Ang mga nawala po noon ay, ito po ay kayang palitan ng Diyos na mga bago, ng best pa para po sa atin. Harapin natin ang buhay and live your life to the fullest. Hindi lamang po to the full, kundi with our life with our Lord God. Kung noon daw po na wala tayong prayer time, magsimula po tayo ulit ngayon. Kung wala po tayong ginagawang devotion, magsimula po ulit tayo ngayon. At maraming mga pagkakataon sa buhay natin na huwag po nating sayangin. Magtanim po tayo ulit ng mga tao po for the will sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag nating hayaan daw po na lumipas ang buong mag-araw na wala kang ginagawa for God's glory. We are now working po sa ating pong present life and Paul pressing us toward our goal. And our goal is to know more about Jesus and God called us to our ministry. At panghuli po, fulfill the future. Siyempre, kung tayo naka-move on na, sa ating pong buhay, dapat ka na pong tinatanaw sa ating pong hinaharap. Ang Diyos po ay may magandang plano para sa atin and we should prepare on it. Maganda raw po na makita natin o ma-discern yung future sa paraan po ng paglapit natin sa Diyos through prayer. Huwag po tayong dumepende o manangan sa ating pong karunungan. Kung meron po tayong plano in the future pero hindi ka naman nagbabago, hindi pa pumaabot ang iyong mga plano. Huwag lang daw po puro gawa ng plano, kundi sumulan mo ito at tapusin mo. Paul kept his eyes on ahead of him. So, para po tayong mga runner daw po na kailangan natin tapusin yung pong race to win the prize. Move forward to what God has planned for us. Ipagpatuloy po natin yung pagkatawag sa atin ng Diyos. At kasama din po sa pag-abot na ating pong pangarap ay siyempre kailangan mo ito paghirapan at pagsikapan na wala pong madali sa ating pong ministry. Yun po ba? Paul motivated us to work harder, pressing on and striving on also involves the whole church on working together. Ang goal po natin ay hindi lang po ikaw ang lalago, kundi ang buong church po ay lalago. Amen po ba doon? Tulungan po natin sila, yung po mga nahuhuli sa kanila pong takbuhin. Nanawa ay na kanila din pong maabot yung kanila pong goal sa kanilang buhay. We should all strive together to become more like Jesus. We must live in our faith at tayo pa sama-samang lalago at hahayo. Para po sa ating pong panghuli, tayo po muna ay magkaroon po ng reflections sa buhay po natin. Kumusta po yung ating pong last year? Saan po ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkamali? Ano po yung mga plano po natin for this year? Halimbawa po, sakit din po mga kapwa po natin, cell leaders, sa mga nawala po natin cell members, meron po ba tayong goal for this year? Na parang, Lord, nasaan po kami makapagsimula? Bigyan niyo po muli kami ng mga bagong tao
mga kaluluwa to save their souls. Sige po, at tayo muna po ay manalangin saglit at kayo po ay bigyan po ng pumunit po mga minuto para niyo pong kausapin ng personal ang ating pong Panginoong Diyos. Tayo pimabukas ng panalangin. Hallelujah, Lord. Lord, we claim for you are the God of so many chances. Na minsan kayo po yung nagkakamali sa aming pong buhay, sa aming mga plano, but still, Panginoon, gaya nga po na aming pong talatang narinig, Panginoon, nabasa. Lord, we are praying, Panginoon, ang aming pong samahan, sa aming pong lakas, sa aming takbuhin, Panginoon. And Lord, for this year, Panginoon, naway kayo po inyo pong tulungan kung paano namin maaabot ang 1-year planning po ng church pong ito, Panginoon. Lord God, hindi po siya ganun kadali, but still, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humahawak sa inyo pong pagkilos, Panginoon. Lord, bless this church, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa lahat, Panginoon, na mga nawala, yung mga siya pong muling ibalik sa mga bago, Panginoon. Lord God, hindi po nakakaalam yung pong kalooban sa church pong ito, Panginoon. And Lord God, sa pong muling takbuhin for this year ng 2025, Panginoon. Lord, give us ang heart, Panginoon, na Lord God, maging lalo pang ang humayo, Panginoon, sa pong buhay, sa lahat ng mga target po naming areas, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa inyo pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipurihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating God's message. Para po sa ating tithes and offering, tinatawagan ko po ang ating usher, Brother Michael Mendoza. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tao nandito. Panginoon, narito po ang aming mga handog, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon. At gamitin sa darama, Panginoon. Ibalik mo po na sisiklig niya at tawo mo po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Inaanyayahan ko po muli ang lahat na tumayo. Muli po natin gawitin ang ating closing song, In Christ Alone. Glory, the power of the Lord.
Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, na nagpapaalala po sa amin, Panginoon, yung taong 2024 na hindi po namin nagawa. Hindi pa naman huli ang lahat. Itong 2025, pwede pa rin namin gawin ito, Panginoon. Kung may mga bagay, Panginoon, na hindi po namin naibigay yung aming pong best, this year, Panginoon, sana we pray na tulungan niyo po kami na magawa po ito, Panginoon. Maibigay yung the best na paglilingkod po sa inyo. Hindi nga po madali, Panginoon, pagsabayin ang trabaho, hanap buhay, kasama po ang paglilingkod. Napakahirap, Panginoon. Pero Lord, dito po na-detest, Panginoon, ang aming pagmamahal po sa inyo. Sabi nga po sa aming pong narinig na mensahe ng linggo, ang pinaka-worst, Panginoon, na dahilan na isang mananampalataya sa paglilingkod o pagsamba ay yung wala kaming oras o panahon po sa iyo. Kami po ay busy, walang time, Panginoon. Ito po yung pinaka-worst na dahilan, Panginoon. And Lord, nakakahiya po sa inyo, pero tulungan niyo po kami, Panginoon. Itong taong 2025, Lord, yung narinig po namin mensahe ngayong gabi, may apply po talaga namin sa aming pong buhay. Para hindi po nasasayang, Panginoon, ang bawat salita, tuwing linggo, tuwing Huwebes na aming pong naririnig, na gusto niyo po makita yung application, Panginoon. Maraming po salamat, Ama, sa gabi pong ito, sa ginamit niyo po sa gabi pong ito, at patuloy, Panginoon, ang aming pong mga buhay, kulang pa ang aming pong paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa kabutihan at katapatan niyo po at mga pagpapala na aming pong natatanggap sa araw-araw, pag-iingat na aming pong nararanasan. Salamat, Ama, sa iyong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.